Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. 3-Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero bumanat sa former Unified Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales matapos nitong sabihin na kung sino daw ba si Casimero sa isang interview dahil hindi naman daw niya ito kilala. Sa video post na inilabas ng Cuadro Alas It's My Boy ay sumagot ang angas ng Pinas na noong mga panahong bata pa lamang daw sila at hindi pa kilala ay lagi daw silang magkasamang mag-training at sparring sa gym. Subalit ngayon daw na naging kampiyon na si Tapales ay nag-iba na daw ang asta nito. Para kay Casimero ay tsamba lang daw ang pagiging kampiyon at pagkapanalo ni Tapales noon kay Murodjon Akhmadiev. Dagdag pa ni Casimero ay kailangan na daw ni Tapales magpatingin sa doktor dahil grabe na daw ang naging epekto ng mga suntok na natanggap nito nang matalo sa ngayon undisputed Super Bantamweight Champion Naoya the Monster Inoue. Ganun pa man ay kahit daw natalo si Tapales kay Inoue ay tiba-tiba pa rin naman daw ito sa kinita sa laban. Kaya dapat daw ay tumulong din daw ito sa mga kababayang Pilipino kagaya ng ginagawa niya. Ayon kay Casimero ay dapat daw ay higitan pa ni Tapales at hindi lang sako-sakong bigas ang ibigay nito dahil malaki-laki daw ang kinita nito sa laban. Sa ngayon ay wala pang sagot si Tapales patungkol dito kaya abangan na lang po natin kung may masasabi pa siya patungkol dito. Sa kabilang banda naman po ay sa kakalabas nga lang na balita ay nagawang hirangin ang monster ng Japan na si Naoya Inoue bilang ESPN's Year 2023 Fighter of the Year. Ito ay matapos niyang masungkit ang 4 na titulo sa Super Bantamweight Division at hiranging undisputed champion matapos matalo sina Stephen Fulton at Marlon Tapales sa loob ng isang taon lamang. Matatanda ang nagpakita ng interes noong nakaraan lamang si former undisputed welterweight champion Terence Bud Crawford sa award ng pagiging Fighter of the Year sa pamamagitan ng post sa kanyang social media account na sinasabing siya daw ang deserving sa award na ito dahil kahit isang beses lang siyang lumaban sa taong ito ay magaling na fighter at malaking pangalan naman ang tinalo niya na walang iba kundi si Errol Spence Jr. dahilan para makuha ang pagiging undisputed champion. Ngunit syempre ay sa ESPN nang galing ang award na ito mga trops at tandaan po natin na ang monster ng Japan ay under ng Top Rank at ang ESPN ang network nila. Kaya naman, hindi rin maiiwasan na maging pabor talaga ang politika kay Naoya Inoue. Naging runner-up naman si WBC Super Lightweight Champion Devin Haney matapos nito talunin si Vasily Lomachenko para depensahan ang pagiging undisputed champion sa 135-pound division at agawin naman ang titulo kay Regis Prograis sa 140-pound. Ang isa pang Fighter of the Year na pwedeng abangan ni Terence Crawford mga trops ay ang award galing sa The Ring Magazine. Kaya hintayin na lang po natin ito mga trops. Kung nagustuhan nyo ang balita na iyon mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.